Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Jethro. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng solid listeners ng inyong programa. Ako nga pala si Jethro, I'm 35 years old from Makati. Hindi po talaga ako mahilig magsulat or magbahagi ng kwento. Mas gusto kong tahimik lang at makinig sa mga karanasan ng iba. Pero simula nang maging bahagi ng araw-araw ko ang inyong programa, naisip kong baka panahon na rin para ibahagi ang sarili kong kwento. Baka sakaling may makapulot ng pag-asa o may makaalala kung gaano kahalaga ang tunay na pagmamahal. Kathy, 14 na taong gulang pa lang ako nang makilala ko si Kiana. Magkaklase kami noong high school at sa una, simpleng pagkakaibigan lang ang namagitan sa amin. Sabay kaming tumawa, nag-aral, nagkwentuhan at sabay ding nangarap para sa kinabukasan. Habang tumatagal, hindi ko namalaya na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, Kathy, mas lalo akong humanga sa kabaitan niya, sa pagiging matatag at sa paraan ng pakikitungo niya sa ibang tao. Siya yung babaeng kayang magbigay ng saya kahit sa simpleng pasensya lang. O simpleng presensya, Kathy. Inipon ko ang lakas ng loob ko para sabihin ang tunay kong nararamdaman at sa hindi ko inaasahan. Inamin din niyang may nararamdaman siya para sa akin. At doon na nagsimula ang lahat. 10 taon naming iningatan ang relasyon namin, Kathy, at hindi madali ang lahat. Dumaan din kami sa mga pagsubok, tampuhan, kakulangan sa pera at mga problemang akala namin noon ay hindi na namin malalampasan. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo kaming natutong kumapit sa isa't isa. Hanggang sa dumating kami sa tamang edad, ang araw na pinakasalan ko ang babaeng matagal ko nang ipinagdarasal. Ngayon biniyayaan kami ng 2 anak, Kathy. Sila ang pinakamalaking biyaya ng buhay ko. Akala ko noon yun na ang simula ng mas masayang kabanata ng buhay namin. Pero isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat. Nagkasakit ang asawa ko. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, naapektuhan pati ang kanyang paningin. Hanggang sa dumating ang araw na halos tuluyan na siyang mawalan ng kakayahang makakita, Kathy. 5 taon na ang nakalipas mula na nangyari yon, Kathy. Pero hanggang ngayon, anino't liwanag na lang ang halos naaaninag niya. Mas masakit para sa akin ang makita siyang nawalan ng pag-asa kesa sa sakit na dinadala niya, Kathy. Madalas niyang sabihin sa akin na wala na raw siyang silbi dahil hindi niya na daw ako maaasikaso at maaalagaan. Kapag may family gathering or simpleng lakad lang, ayaw na niyang sumama. Kahit pilitin ko, lagi niyang sinasabi na baka ako lang ang mahirapan sa pag-alalay sa kanya. Mas mabuti raw na kaming mga anak na lang ang umalis at mag-enjoy. Unti-unti niyang ikinulong ang sarili niya sa 4 na sulok ng bahay, Kathy, na alam kong hindi siya yon. Alam kong matapang ang aking asawa. Pero mas lalong nadurog ang puso ko nang marinig ko siyang minsang nagsabing, hindi na ako maganda. Noon kasi marami talagang humahanga kay Kiana, Kathy. Maganda siya, eleganteng manamit, at kahit saan kami magpunta, hindi maiiwasang mapansin siya. Pero para sa akin, hindi kailanman nabawasan ang ganda ng babaeng minahal ko. Ang nawala lang ay ang kanyang paningin. Pero ang puso niya, siya pa rin ang parehong babaeng minahal ko noon. Araw-araw ko siyang pinapaalalahanan na walang nagbago sa pagmamahal ko, na hindi nagbago ang tingin ko sa kanya. Hindi nabawasan na kahit katiting ang pagmamahal ko dahil lang sa nangyari. Simula pa nung nakakakita pa siya hanggang ngayon, lagi akong nasa tabi niya, Kathy. Kapag naglalakad siya sa bahay at ayaw niyang magpatulong dahil sanay siyang naging
independent, tahimik lang akong nakasunod. Handa akong saluhin siya sakaling madapa siya. Kapag nararamdaman kong nalulungkot siya, kahit hindi siya nagsasalita, Kathy, sinusubukan kong damayan siya sa simpleng paghawak ng kamay or pagyakap. Hindi ko man kayang ibalik ang kanyang paningin, sisiguraduhin kong hindi niya mararamdamang nag-iisa siya. Pinaparamdam ko sa kanya araw-araw na ligtas siya sa piling ko, Kathy. Na hindi ko siya sasaktan, na hindi ko siya iiwan. At kahit anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin ko. Pinakasalan ko ang buong pagkatao niya at habang tumatagal, mas lalo ko lang siyang minamahal. Alam ko may mga araw na mahirap siyang intindihin, may mga pagkakataong tinatanggihan niya ang tulong ko dahil ayaw niyang maging pabigat. Naiintindihan ko ang pinakamabigat niyang kalaban ngayon, Kathy, ay hindi lang pagkawala ng kanyang paningin, kundi ang takot na baka balang araw ay mapagod din ako. Pero hindi ako mapapagod na piliin siya. Dahil nung nangako ako sa harap ng altar na mamahalin ko siya sa hirap at ginhawa, sa kalusugan man or karamdaman, pinanindigan ko yon. Hindi ko kailanman iiwan ang aking pinakamamahal. Pero aaminin ko, Kathy, hindi ako palaging matatag at malakas. Minsan napapaisip rin ako sa mundong puno ng negatibo. Ano ba ang maari kong gawin para mas maramdaman ng asawa kong si Kiana na hindi ko siya iiwan? Paano ko pa maipapakita na kahit mahirap ang pinagdaraanan namin ngayon, siya pa rin ang babaeng pipiliin at mamahalin ko habang buhay? Kathy, bilang isang babae, paano ko ba mas mapapaunawa sa asawa ko na siya lang ang pipiliin ko araw-araw? Alam ko, mahirap sabihin, pero sana po ay matulungan niyo ako. Dahil hanggang ngayon, nandito lang ako para sa kanya. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. And more power to your station, Kathy. Lubos na gumagalang, Chetro. Love Me, Kathy G.